Hi, good day. This is Averick Hits, and you are listening to Car Talks with Averick. And Genie. today is October October 24. Uy, lapit na konti. October 24, and ano oras na ba? 4:39 ng hapon. Uy, parang Parang radyo. Bombo radyo. Bombo radyo. Bombo radyo. Oh. Ayun. So, kamusta naman kayo, guys? Kamusta naman kayo dyan? Kamusta ang yung How are week, you Albert? guys? Medyo stressful. Medyo lang. Because of work. Alam mo naman yan. Meron lang tayong, there are things na kailangan nating ipaglaban. Ang Sa taray. office. Parang pag-ibig. Hindi, it's more professional. So, alam mo yun, whether things na feeling mo, you're being used. And abused. And abused. Ang taray. We are being paid naman, pero syempre it's work. We are being paid, pero I think it's not well compensated. I think lang because of the additional workload and ang daming ganap. So, Nakikinig wala ba yung boss magawa. mo? Nakikinig ba yung boss mo? I don't know. Di makinig siya. I don't care. Charot. Ano company to? Joke lang. No. Wala naman naglagan. Hindi, joke lang. Charot. So ako, just like you, busy week din. Dami ring trabaho. Diba? Tapos may ganap pa nung Thursday morning. Ay, hindi, actually Friday morning. Friday morning. Sinugod ko kasi si mama sa Si sa tita. hospital kasi nadulas siya. Ang hirap pa naman ma-hospitalize yan kasi. Yan. Actually, yon Pandemic. medyo hindi mo siya masamaan sa emergency. Siya lang talaga pumasok. Anyways, ayan nga. Pero okay naman siya. So, for today, Yes, for today, ang topic natin ay kasi nga, ano ba, bakit ito naging napili natin? Because what happened tong isang araw. Hindi ko pa pala napapakinggan yung podcast mo sa channel natin. yung episode na ako lang. Yeah, kasi nga, because of that. And feeling ko, the root cause of that is bullying. Bullying. Yeah, So, diba? yun. Our topic for today is bullying and different types of bullying and kung ano pa, mga things related to bullying. So, Mhm. yun. So, Albert, Ano let ba me yan? ask you. Natatawa ako sa sige game. Marami akong energy kasi nasa bahay kami. Yun, We're not in the car. hindi car talks. This is bedroom talks. Yeah, it's bedroom night talks. Charot. Kaya medyo bedroom voice ako. Ewan ko lang kay Ruby. Bahala siya sa buhay niya. Bedroom talks with Averick and Jeannie. O, sige game. Feeling ko kung rinig mo ba si Albert? Feeling ko Albert, rinig naman pagalawin mo ako. yung baso. O, patay mo yung ilaw kung nandito ka. Ayan, joke lang. Ayun. So, bullying. So, Albert, ano ba ang ibig sabihin ng bullying? Ano yung ibig sabihin ng bullying? I think yung flaws mo, is being taken, di pala taken for granted. Yung mga flaws mo, physically, mentally, whatsoever, basta flaws mo sa buhay, is ginagamit against you, tawag to, parang tampulan ng katatawanan. Ay, Like parang parang hugot na hugot ka. Parang andun pa lang tayo sa unang part. Nako. Nagde-define pa lang tayo ng bullying eh. Tell me, I'll tell you about it. Bullying, Ayan. alam mo yan. So, yan. Bago ang lahat, para medyo naman tayo. Yeah. Siyempre, ginuggles ko. Googles, Yan, with the help of ginuggles Google. ko. So, according to Oxford, ang meaning ng bully, Yeah. yung word mo na. The dun bully tayo, from the from etymology. the root word bully, Yes. to seek harm, intimidate, Mhm. or coerce Mhm. someone perceived as vulnerable. I agree on those term. Tapos isa pang meaning ng bullying according to yung website, ipopost ko na lang sa link. Okay. Bullying is an ongoing and deliberate misuse of power in relationships through repeated verbal, Mhm. physical, Mhm. and or social behavior that intends to cause physical, social, and or psychological harm. So, yun yung meaning ng bullying according to this website. Diba? Yeah. So, my next question is, na-experience mo na bang mabully? Oo naman. Parang ever since nagkaroon ako ng isip. Elementary, high school, college, until now naman sa office. Bullying sa physical appearance ko.
bullying sa work. Because there are times I felt bullied professionally. Hindi lang, I'm not saying sa work ko ngayon, pero sa mga workplace. Hindi, sa past companies ko. Nabully ka sa workplace. Yeah, sa workplace. And yun nga, minsan nga halo-halo na eh. Sa workplace, nabubully ako sa workplace because of my appearance, physical appearance. Though minsan, ako kasi sport, parang through the years, kasi matagal na eh. Parang naging manhid na ako. Alam mo yun. Pero siguro, nagiging sensitive ako lately. Nagiging sensitive ako lately sa mga pambubuli sa akin. Dahil because feeling ko, dahil tumatanda na tayo. Kasi, nung mga past years, parang nagkaroon ako ng thick skin. Thick skin? Diba? Alam mo yan, I heard everything na masasakit na salita. Bakla, maitim, banlag. I have amblyopia pala. To our listeners. Paki-explain what is that? Amblyopia. Basta, banlag na lang. The joke. Amblyopia, parang meron akong weak, my right eye is weak. So, parang, minsan hindi ko siya nakokontrol. Mahirap kontrolin. So, parang, paano ko ba sabihin yun? Lazy eye. Lazy eye, yun pala, sorry. In simple terms. In simple terms. Yeah. Ano pa ba? Lazy eye. Lalo ngayon, medyo, I'm getting fat. And at saka yung, because I'm gay, ayun, alam mo naman maraming tao pa rin, ay, bakla, ganyan. Lately nga, meron pala akong kukwento sa'yo. Kailan ba ako lumabas ng bahay? Punta ako ng Joke One. Then, nag-withdraw ako sa 7-Eleven dyan sa may palengke sa atin. Since gusto ko namang, after ko mag-withdraw, since gusto ko medyo maglakad-lakad, basta umuulan yun eh. So, I walk, parang 2 blocks lang naman, from 7-Eleven hanggang Joke One. Basta Joke One, alam mga taga-Pag-asa yan, masarap doon. Tapos, naglalakad lang ako sa gilid ng daan. Then, may motor. Tapos, biglang, ay! Alam mo yun, yung parang deliberately, parang yun, inaasar ako. Pero, I don't care. Seryoso? Oo, ay! Alam mo naman yung may mga bata? O hindi, nakamotor eh. So, para siyang rider siya. So, ewan ko kung Food Panda ba yun. Mag-isa lang siya. Hindi ko alam kung Food Panda ba yun, or Grab, or sa rider lang. Yung, ay! Alam mo yun, parang, ay, bakla, ganun. So, ako naman, dead man na lang. Alam mo yun. Parang sanay na ako. Alam mo yun. Pero kasi minsan, lagi ko nga sinasabi to sa office, sport naman ako sa asaran. Pero, pag wala ako sa hulog, ano yun, parang magtatawag to? Magsasnap ako. I'll snap out. Papatulan mo? Oo, papatulan ko talaga. So, ako pa naman, pag sa office, pag revenge talaga. Yung pag nag-snap ako, parang ang pailalim ako tumira ng banat sa'yo. Parang alam mo yun. Gets mo ba yung pailalim? Hindi direct. It's, parang, hindi siya direct. Hindi kita ngayon titirahin, pero makikita mo pa. No, parang babanat ako, pero parang, ikaw nga. Oo, okay. ganon. Like, ganon. Parang, ikaw nga. Comeback, balik. Comeback, pero medyo personal na. Ganon talaga eh. Gusto mo pag sa akin, so. Medyo hugot na hugot ka. Oo naman. Medyo hugot na hugot ako sa topic natin to. Parang kasi nga, through parang majority of my existence, I'm so bullied. Baka umiyak ka. We'll see. Oh my God! Charot! Ayun. Ako naman, siguro, nung bata ako, nabully ako. Because of my skin color. Parang ang babaw. Charot! Di ako puti. Oo, tapos nung college kasi hindi rin naman. Nung high school hindi rin. Nung high school parang hindi. Ako talaga. Nung high school hindi. Kasi parang nung high school napansin ko lang na parang hindi siya pag they see us may pera. Parang they respect you eh. Yun nga. Napansin mo? Oo, totoo yan. Kasi may mga kakilala tayo na malakas mang asar. Pero hindi nila ako inaasar kasi nililibre ko sila. Bakit ganun? Ako naman nanlilibre. May mga nililibre din naman ako sa high school. Pero kung makapang-bully sa akin. Hindi, napansin mo. Napansin ko. Pero may, diba? Kasi high school pa lang mahilig na ako malibre. Alam mo yan. I know. Pero, sige. Parang napansin ko lang, parang sa akin. Kasi meron silang, sa'yo. May pakinabang ka sa kanila. Yeah. Parang feeling ko in a way na respeto nila ako kasi. Or hindi nila ako pinapakailanmanan kasi nga. On your thing,
nililibre ko sila at mabait ako sa kanila. Ayan. Tsaka nung high school ako kasi, lahat ng mga losers. Tropa. Hindi, ako, very, very neutral kasi ako eh. I mean, actually, si Kirby tahimik siya nung high school. tahimik talaga ako, tsaka lahat fini-friends ko naman. Hindi naman talagang beshi-beshi, pero parang lahat kayo, tatratuhin ko kayo ng pantay-pantay. Basta mabait kayo sa mabait ako sa'yo. Parang gano'n. Yeah. Doon pa man, gano'n na ako eh. Ganun din naman ako eh. Di ba? nung college, parang hindi rin ako naka-experience ng gano'n. Kasi nag-all girls ako eh. Nag-all girls ako eh. Tsaka, hindi rin naman ako gano'n ka-out nung college ako. Hindi, kasi feeling ko nung college, kasi all girls kayo, parang nagkaroon na ng, hindi masyadong, parang tanggap na sa school nyo yung, alam mo yan? Tsaka mga skolasa, mga mababait naman. Kolasa. Kolasa girls. Tapos yung mga, actually, nung nag-work na ako, doon ako naka-experience ng, ng discrimination. Na parang nabubully ako because of my weight, of my, Me too. of my sexuality. Ako rin, yeah. So, yun. Na-define na natin yung word na bullying at medyo nakapag-share na tayo ng ating mga experiences about it. So, ang next ko naman i-topic is the different types of bullying. So, according to this website, may physical bullying. So, siguro naman hindi ka naka-experience ng sinuntok ka, ganyan, or dinadarag ka. Kasi ganun, ang definition kasi dito ng physical bullying is, physical bullying includes hitting, kicking, tripping, pinching, and pushing or damaging property. I think damage, meron ako. Ano yun? Ayoko na sabihin, pero high school tayo. Ayoko na sabihin, kinukuha yung gamit mo? Yeah, pinagtripan yung cellphone ko. Buti na lang 3310 ko na ay matibay. He threw it away, hinagis sa may corridor, hinagis sa may... ayoko na mamaya. Wala mo sa akin. Wag na. Mamaya, later. I-type mo. Wag na, teka, sasayang ang airtime. Basta mamaya ko na kwento sa'yo. Sino? Hindi ko rin alam ka. Hindi, alam mo, clear pa rin sa akin yung nangyari. Hindi ko na-experience yun. Ayan, nagtripan nila. Lalo yung isa, yan, napaka-bully niya. Pogi kasi to eh. Both naman. Ay, hindi, yung isa not so. Hindi yung, alin? Hindi siya hindi siya reason para mabully ka. Siguro, ewan ko bakit, bang meron sa akin, ba't ako binubully ng mga yun? Baka kasi feeling nila, nagugustuhan mo din, kasi tumatawa ka lang ata. Hindi kasi hindi pa ako masyadong lumalaban noon. Ay, taray. Hindi ako lumalaban. You've changed? Anong you've changed? You've changed? Naging ka na? Hindi kasi ako masyadong lumalaban noon. Parang hanggat kaya ko siyang timpiin, I'll take it all in. Pero, ayun nga, bukod dyan marami pa. Alam mo yan. So na physically bullied ka? Not to the extent na sinapak naman ako. Pero yung gamit mo kasi, parang pumapasok siya dito yung damaging property. Yun. Ano pa ba? Basta, alam mo, siguro, masabi ko naman naging masaya naman ang high school life ko. Pero, balanse lang. Siguro, balanse. Yung pambubuli sa akin nung high school tayo, siguro, it made me stronger. Hindi kasi parang nagkaroon ako ng thick skin sa mga sa discrimination, sa pambubuli sa akin physically. Kaso nga lang, ang nangyayari sa akin minsan, nagkaroon ng, alam mo yun, kahit ngayong matanda na ako, we're on this age na parang may effect pa rin sa atin. Naiiyak ka na? Hindi pa. Mamaya, joke lang. May effect pa rin na, alam mo yun, na minsan meron akong hesitation, takot, alam mo yun. Madidiscuss natin yan. So, okay, ano muna tayo? Doon muna tayo, i-discuss muna natin yung mga types of bullying. So, isa pa. Physical bullying, next is verbal bullying. So, I guess, ito talaga yung ito yung pinaka... Parang magkaakibat nga yan the physical and the verbal. Magkasabay. Sabay yan. Pag sinuntok ka, buho mo, ganyan, bakla ka. Yeah. Ganyan. So, ang definition dito ng verbal bullying is, it includes name-calling, insults, teasing, intimidation, homophobic or racist remarks, or verbal abuse. While verbal bullying can start off harmless, kasi minsan,
parang biru-biruan. Oo, Ganyan. It can escalate to levels which start affecting the individual target. So, sa akin, ito yun. Sa'yo. Oo. Hindi Yung parang ko parang tayo. minsan, hindi sila aware na nambubuli na sila. Oo. Kasi it's, Parang- para sa kanila kasi masaya. Oo, tsaka It's for isip them, nila, it's masaya. lang, parang, Biro-biro binibiro lang lang naman eh. O, di ba, pag nag-react ka, ibig sabihin totoo. Minsan bullshit yung ano na yan eh. Pero kasi, Reason na yan eh. diba, binasa natin. Tapos ang sabi sa definition ng bullying kanina is repeated. Repeated, yeah. Oo. So, kung minsan lang na biniro ka, biro yun. Kasi isang beses lang eh. Yes, oo. Pero I kung agree. yung tuwing magkikita tayo, Yun na lang. Oo. yun at yun ang maririnig ko sa'yo, oo. yun yung bullying. Ayan. Alam mo yun, Verbal experience ko yan. bullying. Sobra. So, yun. Medyo na-discuss na natin yan. So, next is social bullying. So, sabi dito, sometimes referred to as covert bullying is often harder to recognize and can be carried out behind the bullied person's back. So, parang sinisiraan ka. Ganyan. Sometimes, it's designed to harm someone's social reputation. So, Yun nga. Parang or cause sinisiraan ka. humiliation. So, social bullying can include lying and spreading rumors. Ay! Ayan, may kwenta ko I got dyan. the rumor started. Ayan. 2, negative facial or physical gestures. Yan, parang nag-make face pag dumadaan ka. Yan, playing nasty jokes to embarrass and humiliate. Mimicking unkindly. Encouraging others to social exclude someone. Ito, very common to sa workplace. Damaging someone's social reputation or social acceptance. Sa akin, mas sa akin tong social bullying. Kasi yung sa una kong work, paano ko ba ikukwento yun? Parang in a way, meron din share dyan. In a way, parang medyo nasira yung reputation ko. Kasi nga, di ba, aminin na natin, nagkamali rin naman ako. Pumatol ako sa may relasyon na. Oh my God. Tapos, Biglang syempre naging yung talk of mga the town. tao, hindi naman nila alam yung totoo eh. Kasi, what really happened is yung girl yung humabol. And everything, usually pag sa workplace, sa office, filtered na yan eh, information. May dagdag bawas. Yes. So, Kaya nga lagi kong sinasabi sa ganyan, dapat tanungin nyo yung tao. Yung tao mismo kung totoo ba o hindi. Alam mo naman, tayo mga Pilipino, pag chismisan, alam mo na yan, di ba? Kunyari, It's a form of pag entertainment. kinuwento kay A, si A kukwento kay B. Si B, may makakalimutang details, Iba magdadagdag na siya. So, ikukwento niya kay C, si C ikukwento naman Medyo kay guilty E and ako F. sa ganyan. Medyo guilty ako sa ganyan. Pero, alam mo yun, I've learned Pero from ako, it. I guess, through the years, medyo iniwasan ko na yung makipag-chismisan. Or kung mag-chismisan man ako, doon talaga Sa sa mga trusted. trusted. Oh, Pero sa minsan trusted. din yung mga trusted mo. Alam mo, parang, huwag mo kwento sa iba, sa atin totoo lang to yan. ha. Pero yung totoo, pag kinuwento mo na, makukwento niya na doon sa kakilala niya, ka-close niya. Mga traiduran. So, minsan malalaman mo eh. Kasi minsan akong ginagawa ko, sa isang tao ko lang ikukwento. Pag kumalat, alam mo na. Totoo yan. So, yung mga pinagkukwentuhan ko dyan, alam nyo na. Na pag sinabi kong, sa'yo ko lang sinabi, ibig sabihin sa'yo ko lang talaga sinabi. So, pag kumalat, Alam mo na. ito kasi medyo to sa akin eh. Medyo, Close to your heart. yeah. Tamasa. Kasi ngayon, parang, di ba nga nag-invest ako? Okay. Tapos medyo, may napasama ako ng mga ka-office mate ko. Okay. Saan yan? Hindi ko alam yan. Tapos Wala basta lang. yun, Anyway. syempre, nagka-pandemic, tapos nagka-problema nga sa SEC. Pero hindi, Okay. ako naniniwala ako na hindi naman sila scam. Okay. Kasi di ba nakita mo, nung time na nag-invest ako, Teka, Every- ayun ba every yung sa Baler? hindi. Ay, iba pa to. Basta. Oh, anyway. Every week, kumukubra ako ng 20k, Okay. 15k, every week ka. Ay, parang naalala ko na. Ayun ba yung sa casino? Oo, yun Okay. Sa casino. Yan. Okay. Legit siya eh, kasi kumikita ko. To be honest with you, yung in-invest ko, nakuha ko na rin eh. Okay. Pero syempre, yung kinapital ko, andun pa rin. Hindi ko pa nakuha. So, Yeah. parang sa akin, lang ako, parang, nakuha ko naman na yung ano ko eh. So, hindi ko masyadong hinahabol. Although, gusto ko pa rin makuha yung pera ko. Sabi naman ibabalik. Sila kasi, nung pagpasok nila, medyo late na. Tapos yun yung time na nagkaroon na ng problema. So, nung pagpasok nila, hindi sila nakakubra. So, sa isip nila, scam. Tapos, ako yung scammer. Parang, hello! Ano ba yan? Kung nakikinig ka man, I'm so sorry. Kasi ganito ang nangyari ha. Sige na, share mo na. Go. I-share ko na. Hot and steamy. Steamy, spicy.
Kasi ganito, nalaman ko na ipapabarangay daw ako, bes. Ano ba yan? Ipapabarangay daw ako. Ipapapulis pa ako. Bakit? On what grounds? Hindi ako inang scam sa'yo. Tsaka hindi siya scam. Okay. Kasi ayun o, may letter o. Bakit na, hindi? May letter na promising na ibabalik sa amin yung pera on a certain date. Yun naman pala eh. Meron namang kasulatan or kasi ang problema, black and white. impatient na sila. Tapos ako yung tinotoxic nung una ang gustong mangyari. Naghahanap lang sila na masisisi. Actually, yun. Ang problema, ganito. Bago ko sila pinasok sa investment, ganyan. Ayoko nga gamitin yung investment na term kasi nga hindi nga investment. Basta huwag na tayo masyado sa technical, pero para mas madali nyo maintindihan. Bago ko sila pinasok, sabi ko sa kanila, mag-seminar sila. Para alam nila, pinapasok nila. Ang problema, yung isa, hindi, okay na yan, sige, okay na. Nung nagkaroon ng problema, ang ginawa, nagtanong-tanong na kung kani-kanino sa office na, So, kung ano ng information ang nakuha niya. Basta yung mga pinagsabihan niya, ang tanong niya is, pwede ko ba siya yung ethics point? Ethics point ako, bakit? Labas na yun sa opisina eh. Okay. Diba? Ito bang sa work mo ngayon? Oo, sa work ko ngayon. Akala ko sa dati. Okay. Sa work ko ngayon. Tapos yung isa naman, kung kanino na siya nagkukwento. Hindi ko na alam kung kanino siya nagkwento about it. Tapos ang mga pinipress release niya is, wag nung ayokong magsalita kasi gusto ko ipapulis siya. Parang, nung nalaman ko yun na-disappoint ako kasi parang, yung tao na yun, dinala ko sa office eh. Nag-seminar siya eh. Alam niya yung pinapasok niya. So, bakit nung nagkaroon ng problema, ako na yung tinotoxic mo? Ba't di nila hanapin yung mismong... Hindi. Lagi namang nagbibigay ng updates eh. Kaso nga, syempre pandemic, tsaka yung pera nasa US. Basta ang hirap i-explain. Pero yun na nga, lumayo na tayo. Pero yung pinopoint ko kasi is parang na-social bullied ako kasi nga, sinisiraan ako eh. Tapos, syempre lumipat ako ng team. So, they thought na parang iniiwanan ka nila? Hindi, nakarating dun sa sa mismong lead ko eh. Grabe naman. O, diba? Sobrang unprofessional. Parang sa akin, nag-open ako sa lead ko kasi iniisip ko na yun eh, na pwedeng mangyari yun eh. Na makarating sa kanya. Tapos yung lead ko, magkaroon na siya ng initial thought about me na parang, uy, itong tao na to parang scammer, parang magiging kating ko siya. Buti na lang, open-minded yung boss lead ko. That's good. Na hindi siya ganun, wala siyang ganun na parang, out na kasi yun, hindi na tama lang yun. It's not pero related eh, that's ako kasi parang, ba't makakarating pa doon sa lead kong bago? Diba? Hindi naman na rin niya kasalanan. Tsaka dapat kung may problema ka, sa akin mo sabihin. Ang problema, minessage ko, hindi ako na-replyan eh. Pareha hindi sila nagre-reply sa akin. Sino yan? Yung naninira sa'yo, yung sinasabi mo? Hindi naman naninira, pero ayokong sabihin sinisiraan ako, pero yun yung nafe-feel ko eh. Kasi nga, nalaman ko sa ibang tao eh. Yung thought na may alam yung ibang tao about it. Na dapat tayo lang may alam. Okay, so ibig sabihin nga, diba? Chinismis ka nga niya. Chinismis na ako. Siniraan kung chinismis mo ako sa isang tao, malamang sa malamang na chismis mo ako sa iba. At yung pinag-chismisan niya, malamang kinalat na rin yun. So, ako, ang fear ko, parang putik yan. Baka mamaya, sira na yung na parang... image mo. Ito sorry Libel. Magpapakilala ba ako sa halagang 50,000? Oh my God. Hello? Kung alam niya lang ang pera ni Kirby. Diba? Magpapaano ba ako sa 50,000? Bibili nga ng ragdoll. Diba? Ragdoll na kat eh. Charot. Pengi 200K. 200K. Kaya mo yung 200K. Anyway. So, yun sa akin. Tsaka sa work ko dati, yung about being lesbian. Balik tayo sa sa bullying part. Bullying na verbal. Okay. Ano ba to? Ano bang type ng bullying? Siguro ako share ko dyan. Paano ko ba? Social bullying din yun eh. Kasi parang minimimik ka, yung parang, tibo-tibo. Tapos yung damit mo parang, tibo starter pack, naka-plaid shirt ka eh. Diba? Tapos, lagi kasi ako sumasakay ng angkas. So, Mio. Syempre, kalimitan ng angkas, Mio eh. Tapos minsan, single. tapos lagi pa ako naka yung polo shirt. Tapos may shirt. Wala na. Lagi na ako inaasar na tawag dito? Tampulan. Parang sa akin, siguro inaasar nila ako. Pero diba,
tulad nga ng sinabi natin, dinefine natin yung bullying as repeated Repeated, Kung palagi mo siyang inaano sa akin na parang, tibo starter pa ka na naman. Parang tulad mo, may mga times na kaya mong palagpasin, pero may mga times na parang, exactly. Annoying na kasi parang, annoying paulit-ulit na lang. Nangyari yan sa akin sa office. Alam mo ng tibo ako, pero hindi mo na kailangan paulit-ulitin. Don't stay, minsan, yun nga, alam mo one time may nang-aasar sa akin sa office. Pero hindi ko na maalala kung dito or sa dati ko. Paulit-ulit siya, sabi ko, please don't state the obvious. Paulit-ulit ka na lang yung nakakapikon na. Nag-walk out ako. Nag-walk out ako. Ay, sa dati pala. Tapos ang pangit pa sa atin, sa mga Pilipino, pag napikon ka, ikaw pa yung mali. Ikaw pa yung mali. Talo. Napaka-defensive. Pero ayaw nila i-acknowledge yung fact na hindi na kasi acceptable yung ganun Na parang tayo, kasi parang may limits din kasi tayo, lahat tayo may limits tayo. Tsaka, ito na lang. Yung mga straight ba, naka-straight starter pa ka, wala namang ganun Yeah. Yung bullying with sa ating mga LGBTQ. Alam mo, sobrang common siya sa mga bakla, sa mga tibo, sa Totoo. mga bi. Totoo. Sa akin, parang sa experience ko pala, hindi ako nabubully because, nabully din naman ako because of my gender choice. Pero mostly, because of my physical appearance. Monster, ano pa ba? Lahat, sabi ko sa'yo, lahat na narinig ko, believe me. Buti na lang talaga. Ewan ko, parang naging na lang ako talaga. Yung strong girl. Hindi, totoo. Alam mo, through the years, sa tagal ng panahon na mga ilang beses repeated bullying sa akin, parang naging na lang ako. Parang nasanay na ako Alam mo yun, parang ganun. Ayoko na lang patulan, be the bigger person na lang. Pero kasi minsan, alam mo yung sasabihin ko ba ito? Maiyak ako. Sige, yung mental state mo naaalog. Na-alter. Alam mo, minsan talaga I really, baka marinig na lang mama. Ano yan? Okay lang yan. Na parang This is our safe space. Oo nga, parang I want to take my life. Tungin na advertisement. Seryoso? Oo. Hindi ako bago. Hanggang ngayon or before yan? Means, before. Pero parang ilang years lang yun. Nakikita nyo naman yun sa mga posts ko. Minsan parang ayoko na. Yung gano'n. Minsan nag-google na nga ako ng mga kung anong pwedeng gawin. Ng gano'n na parang di na ako magigising. Tagal na. Tapos, college? Alam mo yung minsan, yung nangyayari, di ba, may mga nangyayari sa buhay ko na, yun, gulo sa family, tapos nagkakasabay-sabay. Alam mo yung mental state ko. Ewan ko kung pwede pa tong i-link sa bullying, pero parang factor siya kung bakit ako nag-iisip ng gano'n. Why am I resulting to that kind of solution na I want to take my life? Alam mo yun? Heavy. Ang heavy, pero ewan ko, buti na lang ganito ako na parang minsan, alam mo yung totoo yung sinasabi nila, those people na mahilig magpasaya. Sila yung deep inside malungkot. Ako yun. Parang yung mga life of the party. Yes. Ako yung tampulan ng katatawanan. Minsan, binubuli ko na nga rin minsan yung sarili ko para, alam mo yun, hindi na ako maapektuhan. Oo, ako na yung baklang tanga. Yung mga ganun. Inuunahan mo na. Inuunahan ko na ako na baklang tanga. Yung mga ganun. Pero minsan, ayun naman. Kaya minsan, ang hirap din nung kaya ayoko rin minsan mangbully kasi baka mamaya ganun din ang mangyari sa kanila. Baka mamaya yung taong yun, we're not the same level of tolerance. Baka mamaya mahina yung, alam mo yun, mahina siyang tao. Baka it may result na siya naman yung mag-take ng life. Kasi, alam mo ito rin yung naging result ng laging binubully ako. Malakas din ako mang-bully. Naging bully na rin ako. Alam mo, parang ako parang nagte-take revenge ako sa ibang tao. Ayun. Parang feeling ko yung ginagawa mo, binubully niyo ako bago niyo ako bubulihin ko na muna kayo. Para ako na, tumigil ka na. Para hindi masyadong hurting. Totoo yan. Para siyang defense mechanism. Pwede rin. Oo. Oh my God! Heavy Kaya diba, alam mo kaya marami ring, mas lalo sa US,
di ba maraming mataas ang suicide rate nila. Yan. Lalo sa Actually, mga dyan na bata. tayo eh. Dyan na ba? Sige, papunta na tayo nunahan ko dyan na. eh. O, sige, go. So, signs of bullying na tayo. So, kanina, Signs. dinefine natin yung bullying, tapos nagbigay na tayo ng mga different types, which is yung, nakailang minutes na tayo, baka yung nga, kasi Hindi, 30 minutes. Oh, yan. Oh my God, ang bilis. So, Okay. Na-define na natin yung bullying, tapos nagbigay na tayo ng different types, yung social, physical, ano pa ba yun? Verbal. Verbal abuse. Then, abuse talaga, bullying pa. Then, ngayon naman is yung, ano ba? Signs of bullying. So, no one should have to put up with bullying according to this website. So, because it can make people feel unsafe at school or at work and be miserable when they get home. So, sabi dito, emotional and behavioral signs of bullying. Changes in sleep patterns, changes in eating patterns, frequent tears or anger, mood swings, feels ill in the morning. Siguro ito yung mga nasobrahan sa bullying. Hindi ko mas ano to sa mga ano. Pero, I guess in a way, hindi natin napapansin. Pero, alam mo yung yun na siya, oo. Yan, becomes aggressive, unreasonable. Okay. Siguro on your part, ang naging effect sa'yo ng bullying, naging bully ka. Yan, sinabi mo na. Refuses to talk about what is wrong. Ay, okay. And begins to target siblings. Ay? Parang ano eh, parang feel ko sa statement, itong sinabi nito. Yan yung nilalabasan mo ng oo, so hindi mo... outlet mo ng frustrations mo. Hindi mo magantihan yung mga tao nang bubuli sa'yo. So, yung mga tao malapit sa'yo, Yun yung, doon ka naglalabas ng tama, yung... outlet. Oo, Outlet. naglalabas ka ng frustration, doon ka nagagalit. Kasi, yun yung kaya mong labanan or kaya mong gumanti sa kanila or what. Kasi sila yung malapit sa'yo. Yes. And continually loses money or starts stealing. Siguro mas applicable yan sa mga bata. Pero syempre sa mga nakikinig, yung mga ganyan. Don't do it. It's masama. Doon sa World of the Married, Alin? World of the Married Couple, Hindi ko di ba pinatapos. naging klepto siya? Yung bata, klepto. Hindi ko pinatapos, alam mo, dahil sa buwisit ko dyan sa World of the Married, ng episode 6. Di ba yung klepto yung nag-steal na? Si, Nangunguha siya yung ng mga anak niya, gamit. yung asawa niyang yung anak niyang lalaki. Oo, nangunguha siya ng gamit. Ay, hindi ko na napanood yung mga part na yun. ballpen, mga small stuff. Okay. Tapos tinatago lang niya. Okay. Kasi nga nabubully siya Siya sa sa school. Ayan. Okay. To get even siguro. Physical signs of bullying. May mga bruises, cuts, scratches. Comes Hina-hurt home yung with sarili. missing or damaged belongings sa'yo nung bata ka. Yeah. Comes home hungry. Kasi diba yung bullying sa school, kinukuha yung lunch. Ay, parang di naman ako naka-experience ng ganyan. Mga lunch money, kinukuha. So, yun nga, discuss na natin yung mga signs of bullying. Medyo na-touch mo na rin kanina. Okay. Ang effect sa'yo is Naging gusto bully mo na rin ako. naging bully, gusto mo na minsan i-end yung life mo. Yes. Pero syempre guys, huwag tayong mag-resort doon. Yes, don't resort to that. So, ako ma-advise ko, doon na tayo sa advice eh. Oo. Tama, doon na tayo sa advice. Ay, okay. Bilis naman. Charot. Hindi naman, ano lang, since na-discuss na natin yung signs, pag nabubuli ka, ang hirap eh. Kasi minsan parang feeling mo helpless ka. Kasi ako ang masasabi ko dyan yung advice niya. Huwag ka bumulong, Kasi, baka hindi ka malaki. hindi ba? O nga pala, sorry. Char. Sorry, listeners. Hindi siguro, nasa tao yan, for me. Nasa tao yan kung gaano kalakas ang tolerance mo at ang, yung, paano ko ba sabihin? Emotional shield? Emotional shield. Wow, Emotional shield. Hindi, kasi kung ikaw yung taong, alam mo yun, palaban, or kahit ibuli ka ng ibuli, hindi, masasaktan ka, but it will not trigger you to resort to do mas malalang gawin. Sorry, parang gulo ko. Basta parang ang sinasabi ko lang, depende na yun sa tao kung paano niya iti-take in lahat, ito-tolerate lahat sa yung effect ng pambubuli. Alam mo yun? Siguro thank God na lang din maano ako. Alam mo yun? May ano ako sa sarili ko. Ang tawag to? Kumbaga, malakas ako, gano'n. Pinag-pray ko na lang minsan eh. Ako masasabi ko, siguro, since hindi naman talaga ako masyado nabully.
Pero sa work na nabubully ako about my being lesbian, ganyan. When I get home, at the end of the day, iniisip ko parang, I ask myself, totoo ba yung sinabi nila about sa akin? Oo, yung mga paninira. So, pag tinanong ko na yung sarili ko noon, tapos sinagot ko na, hindi naman kasi yung totoo eh. So, dapat self-aware ka. Kung anong... At the end of the day, dapat parang kilalanin mo yung sarili mo at alam mo kung sino ka. Para pag sinabihan ka ng mga ganun, parang hindi ka matatamaan eh. Oo, hindi matatamaan. Alam mo, ang daling sabihin, pero yun to be honest with you, ang hirap nun. Natutunan ko na lang yan. Kasi ilang taon na ba ako? 33. Natutunan. Nung mga una kong trabaho, parang na-offend pa ako eh. Parang, offensive ba't ba issue sa inyo kung mataba ako? Ba't ba issue sa inyo kung tibo ako? Tas, as the years go by, parang, wala eh, ganun talaga eh. I cannot control them. I cannot control what they say about me. What I can control is myself. What I can control is how I think about myself. So, kung ano yung kaya kong control, dun ako. Dun ka. Yun, siguro madadagdag ko dyan, ako, dahil nga mostly nabully ako for my physical appearance. Tsaka gender, alam mo yun, parang tanggapin, parang love your flaws. Love your flaws. Love yourself. Love yourself, yun nga, love your flaws. Kung sinasabi nilang banlag ka, define banlag. Pero kasi, so what? Kung totoong banlag ka, diba? Kakayaman nyo ba yung pagiging banlag ko, diba? Yun na lang minsan ang iniisip ko. Kumbaga parang nakakatawang pakinggan, pero alam mo yun, para lang ma-lift mo yung sarili mo. Kasi alam mo, isa pa, ipana-share ko rin. Ang isa sigurong na-damage sa akin sa pambubuli sa akin is my self-confidence. Minsan, mukha lang akong di mahiyain, pero mahiyain akong tao. Alam mo yun, parang, ay, wag na, ayoko, ikaw na, yung mga ganun. Ayoko, takot ako may stage fright ako, kahit ang kapal mukha akong kumakanta sa harap ng mga tao. Diba? Yun, siguro yung self-confidence ko nasira ng todo. Hanggang ngayon, siguro oo. Minsan kasi parang umaabot sa point na wala akong believe sa sarili ko. May mga ganon na kine-question ko yung sarili ko. Pero, yun nga, at the end of the day nga, I have to pick up myself. Kasi, wala namang ibang tutulong sa'yo, sarili mo lang. Diba? Pero, reminder lang, hindi ka mag-isa. Kasi, ayun nga, you have friends, you have family. Kaya dapat, you surround yourself with people na positive, na alam mo na tatanggapin ka. Na, alam mo, minsan guilty ako eh. Nangaasar din ako eh. Yeah, I know. Nangaasar ako. Pero, yung pangaasar ko, kasi kakilala ko yung tao eh. Parang, may relationship kami na kami lang nagkakaintindihan. Na kahit na asarin ko siya, carry lang. Pero yung mga asar ka nang hindi mo naman ka-close, yun kasi yung bullying. I agree. May mga friend, tayo, sila Jana, okay lang na tayo magbasagan. Pero kasi may mga katulad sa office, ina-ansya ako. Ansya kasi yung term ko ng pang-asa. Na-ansya ako parang, close ba tayo para asarin mo ako ng ganyan? Di mo ako kilala. Diba? Minsan sa office, din ako, guilty ako ng ganyan. Kaya minsan, pag yung sobra na, minsan tumitigil ako eh. Minsan, tama na guys, parang gano'n. Tsaka yung minsan pang-asar, minsan lang. Yun yung sinasabi natin na difference between nang-asar ka, dun sa nang-bully ka. So, dapat, kunyari, asarin mo siya once. Pero pag yung sa susunod, wag na. Tama na. Enough na. Kasi tsaka, yun nga, yung sinasabi ko rin na kailangan pick-upin mo rin yung sarili mo. Minsan, pag binubuli ako sa office, tuloy, non-stop. Sabihin ko, medyo, alam mo yun, ile-level ko na yung boses ko. Di titigil, talaga, dire-diretso. Ay, galit na si Ashley, ganyan. Oo, galit na ako. Isa pa? Mga ganun. Alam mo, yun nga, siguro yun na lang din yung natutunan ko sa buhay ko na dahil binubuli ako most of the time. So, parang yun nga, you have to pick up yourself sa mga ganyang situations. Pero nga, minsan hindi mo na kaya. So, dasal-dasal na lang. Dasal-dasal na lang, saktong Yossi lang, saktong Starbucks. So, minsan nakakatulong yan eh. Baka maka-self ng sarili mo, maka-self
Ano ba ang gulo ko ng self-confidence mo, makataas ng self-confidence mo. Yung saktong Starbucks lang, kasi sayahin mo lang sarili mo. Diba? But in general, basta parang in general, pag may times na I'm feeling low, ayun, punta ng Starbucks, okay. Mga ganun. Kaya alam nyo na pag lagi ako nagsa-Starbucks sa office, medyo visit ako, ganyan. Minsan nga everyday. Oh, charot. Minsan nga halos everyday ako nakakape, ganun. Or yung simpleng ano na lang, punta akong mall, bili ako ng kahit maliliit lang na bagay. Ano yung para mapasaya mo yung sarili mo. Ang ganun. Yun nga, so advice is know yourself. Then everyday, parang gawin mong gawin mong habit. Pagising mo sa umaga, tumingin ka sa salamin, sabihin mo, you are beautiful. Ay, yeah, exactly. That's what I do. Parang alam mo, dumating sa period na parang shit, na bad trip. Tapos parang nabasa ko yan somewhere or napakinggan ko. Tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Tapos, ano mo ang sarili mo? Kasi sino mo magsasayang maganda kung di sarili mo lang, di ba? Kaya nga, yun din, siguro, katulad ng sinasabi ko kanina, parang tanggapin mo yung flaws mo, love yourself. Di ba? Kasi wala naman tatanggap ng flaws mo, ikaw lang sa sarili mo. So, kung inaasar ka because of your flaws, and so what? Di ba? Minsan ganun na lang din ang, alam mo yun, yung pang-shield ko sa pero minsan, sa akin, yung mga pang-aasar, may mga truth behind it. Minsan, kailangan maging aware ka din na minsan, baka nga minsan sobrang tabako, mga ganon. Kaya minsan parang gawin mo siya, parang you turn something bad into something good by learning from it and doing something about it. So, kung inaasar ka na mataba ka or mabaho ka, di improve yourself. Oo, improve yourself, ganyan. Pwede, Tsaka gawin mo ang mantra, yung tingnan mo yung sarili mo sa salamin, sabihan mo yung sarili mo na magaganda, parang, today, magiging masaya ako. Kasi, ako naniniwala ako na whatever happens to you, lahat yan choice mo. Yes. Choice mo. Choice mong maging malungkot. Quote, Choice mong mabully. Kasi, at the end of the day, dapat, binubuli ka dapat lumaban ka. Yes. Hindi naman ibig sabihin na suntukin mo or murahin mo or what. Lumaban ka in a way na parang, hindi ako magpapa-apekto sa sinasabi mo. Be the bigger person. Yeah. Take the higher road. Yes. Diba? Tsaka pag tumatanda ka na, natututo ka na parang, parang lahat na, i-filter mo na yung narinig mo, parang, tatanggapin ko ba to or hindi ko tatapon ko na lang. Ganun. Matutunan nyo yun. Ako kasi nga, tulad ngayon, parang sobrang common na yung suicide, ganyan. Walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Tsaka, tulad ng sinasabi ko, you have your family and your friends. Kasi may mga tao, alam ko naman may mga tao na hindi open sa family. Pero, as you get older, parang ma-appreciate mo yung family members mo. Kasi pag bata ka, parang very outgoing ka. Doon ka lagi sa mga tropa mo. Pero pag tumanda ka na, darating ka talaga sa point na parang, shit, ang dami kong na-miss. Dapat pala, I could have spent more time with my family. Tsaka keep your friends na talagang alam mo na you can trust. Yeah. At saka, di ba nga, yun nga, as you grow older, mababawasan ka talaga ng friends. Yeah, that's true. At yung mga, may iwan mong friends hanggang pagtanda mo. Ito nga lagi kong sinasabi kay Aubrey, na, tingnan mo yung mga barkada ko. Kayo, yung mga friends ko ng high school, pero iilan na lang kayo. Dati medyo madami-dami kayo. Pero friends ko pa rin naman sila. Yung friends natin nung high school. Pero I mean, yung filtered, nalalapitan mo na through thick and thin. Tayo, yan. Si Jana. Sama na natin si Dayan. Siyempre, alam ko rin naman si Dayan. Hindi lang tayo masyado nakikita, girl. So yung through thick and thin, nandun kayo. Diba? Yung mga ganun. Tsaka yung makakaintindi sa'yo. Yung friendship kasi, yung meaning ng friendship sa akin kasi parang kahit naman hindi tayo laging nagkikita, hindi tayo laging nag-usap, pero pag nagkita tayo, nandun pa rin. Kaya natin magsimula ulit. Yes. Parang wala nangyari. Parang hindi tayo matagal nagkita, parang normal lang. Ganon yung tunay na friends. Yeah. Parang may gusto kong sabihin doon. Ayan, sige. Joke lang. Di ikaw ang sinasabi ko. Ayan, Basta, may mga friends tayo. Basta. Ba, ilang minutes na ba? Sorry sa mga natin. Baka na over na tayo.
Hindi, may time pa. 15 minutes. 15. So, medyo heavy. Hindi naman heavy. Hindi pero naman parang heavy. seryoso lang kasi medyo sensitive. And, Because of what happened to you last week. yeah. Yung, eto, i-discuss ko ulit kung ano yung nangyari. So, medyo, na tayo sa bullying. Doon na tayo sa, Bullying pa rin yun. Bullying. Yung nakita mong post na yun. Kasi It's ganito, may nakita akong post. It's about Blackpink. Tapos, may nag-comment dun sa post nung guy. Actually, sabi, guy. Oo, pero mas na-offend ako. Hindi ako actually na-offend eh. Nanggigil ako, nainis lang ako sa thought na may mga taong ganun pa rin. Kasi, yung post nung lalaki about Blackpink, nanonood daw siya nung documentary ng Blackpink. Tapos may nag-comment na, that's so gay. Ano ba yan? Pambakla naman. Ang akin kasi parang, bakit mo sasabihin ng pambakla naman? Bakit yung pambakla ba pangit? Ba't ang basketball ba? Pwede lang sa mga straight? Oh, diba? Diba? Kasi yun eh, dapat hindi natin ginagamit yung ano ba yan? Parang babae. Ano Meron ba yan? pa rin Parang kasi, lalaki. hindi ano pa rin, ba yan? Parang dito pa rin bakla. sa Pilipinas, hindi pa rin maalis yung gender. Pero feeling ko hindi na yun maalis eh. Yung gender boundary na ito para sa lalaki lang, ito sa babae lang, ito para sa bakla lang. Feeling ko hindi wala na, nang ganun eh. dapat nga wala ng ganun, ideally. Pero kasi in reality, dito sa atin sa Pilipinas, ganun pa rin eh. Hindi tayo sing open tulad ng, ewan ko lang natin, tulad ng Thailand. Other Western countries na they don't give a shit sa At saka medyo ganyan. medyo aware na sila about yung mga tamang, yung mga proper use of queer, gay. Siguro na-trigger ka lang din dahil nga kasi kung sa Blackpink parang bakit pa kailangan i-discuss or pagtawanan Yung ganun. yung ganun. Hindi naman na kailangan. And so what kung ang Blackpink is so gay? Hindi, tsaka it's not so, ang point ko kasi, bakit kailangan gamitin yung term na gay? to say something is bad or what? Kasi ang point ko parang, ang lalaki ba pag nanood ng girly na stuff, bakla na siya? Di ba hindi naman? But in vice versa, kung ang bakla ba nanood ng basketball, Lalaki siya? lalaki na siya, straight na Di ba siya. hindi? So bakit mo sasabihin, oh my God, that's so gay? Ba yan, pambakla? Di ba mali? Dapat iwasan na natin yung ganun eh. Hindi kasi sila Alam ko, aware feeling pa. ko hindi sila aware talaga na hindi na siya acceptable. Pero, you guys have to educate yourselves na parang, maging sensitive lang din siguro. Oo, kasi maging sensitive. I'm very sure na sa family nyo may bakla, may tibo. So, bakit mo gagamitin yung mga terms na ano ba yan? Parang ano mong tibo? Ano ba yan? Parang ano mong bakla? To say that something is bad or what do you call this? Inferior or whatever. Ayun, yun pati. Laging, yun nga, hindi maalis dito sa atin. Pa rin, feeling ko kahit sa ibang bansa. Yung machismo ba? Tama ba ako? Machismo. Masyadong macho. Yes, so the male gender is still the superior gender. Diyos ko, pag nililibugan nga kayo, napapatyo pa kayo sa amin. Diba? So who's inferior? So who's inferior to? So who's superior now? Diba? Ayun lang. May gusto ko bang idagdag? Saan? Dun sa nangyari? Discussion natin? Or Wala naman. Siguro ako, dahil lagi akong nabubully or I've been bullied, siguro na lang, siguro nakakatulong din yung pagpipray. Di naman ako religious na tao, pero kasi pinalaki naman ako ni mama na my parents na, pray if you are in a situation na magulo, just pray to God, to the superior being. Hindi naman tayo pare-pares ng tawag to, ng religion. So, yun din. Ayun. Diba? Pray. Pray lang. Diba? Dasal lang talaga, minsan. Tsaka, yun din, family. Hindi, ako yung sa family na part. Alam mo naman yan, Curry, hindi naman ako alam nila sa bahay na kung ganito ako. They accepted me naman, sinabi naman ni mama yun noon. Pero hindi kasi kami pinalaking open. Pag may problema, pag may na-encounter kaming ganito, na we feel violated, I'll open up to them. Parang, ang tawag to, parang I lean to myself na lang.
at saka sa inyo, sa mga kaibigan ko, I find comfort with myself and my friends, gano'n. Hindi ko naman sinasabi na mali yung sinabi mo na find na with your family, find comfort with your family. Pero siguro na yun nga, nasa tao na lang yun kung paano ka mag-cope up sa sarili mo when you're being bullied. Ayun lang. Kung saan ka komportable. Yun lang kasi, yung sa experience ko, parang medyo nakakalungkot lang na hindi ko na kikwento sa kanila na ganito nangyayari sa akin. Though, minsan ba? Naalala ko may sinabi sa akin ang tatay ko, my father, buhay pa siya. Kasi nga, even my brother is being bullied sa school. Tapos, parang nagkaroon ng mental talaga. Basta parang hindi naging maayos mentally yung kapatid ko. Then, sinasabi ng tatay ko sa kanya na, tingnan mo yung kapatid, kuya mo, babakla-bakla, pero marunong lumaban. Ay, yes, girl. Alam mo, hindi, totoo. Medyo natuwa ako dun sa statement na yun ng tatay ko, naalala ko. So, ay, I'm the independent woman. Charot. Feeling ko yung mga parents, may sila eh. Alam nila kung sino yung weak sa mga anak nila. So, feeling ko si Alvin, alam ng daddy mo, tsaka ng mama mo na, sa inyong lahat, siya yung weak. I think so din. Na parang kailangan ng attention. Pero anak din ako. Ay! Anak lang din ako, charot. Alam mo yun, that can be another topic. Oy, oo. Episode. Alam mo, pinag-uusapan natin yan minsan. Yeah. Ayun nga, so, yung mga nabubuli dyan, keep your head up high. Tandaan nyo na hindi kayo mag-isa. Yeah. You can always talk to someone. Lalo na pag feeling nyo na pag yung sobrang bigat na. Talk to someone. Kahit nga, alam mo, minsan, minsan mas madali pang mag-open sa hindi mo talaga kakilala. Exactly. I agree with you. So, minsan pag may mga hindi ka masyadong ka-close sa office. Sa office, oo. Try mo na magkwento. Pero parang, pero syempre, maganda rin yung yung mag-open up ka dun sa talagang trusted mo at makakaintindi sa'yo. Kasi yung iba, ano nangyari sa'yo, ganyan-ganyan, kumusta ka, ganyan-ganyan. Hindi sila listener. Alam mo, dapat listener sila. Oo. Diba? Yung iba kasi, yung kinakat ka, yung medyo judgmental, yung response niya sa'yo. Yung makikinig lang sa'yo. Kasi minsan maganda yun. Alam mo, talent yan and gift. Yung makinig. Feeling ko meron ako nun, pero parang 10% lang. Mga 10-20% lang. Kasi yung makinig and yung naiintindihan ka. Yung iba kasi nakikinig lang. Makikinig pero lang. Pag tinanong mo siya, they don't understand what's happening with you. Diba kasabi ko lang sa'yo? Ba't hindi mo naiintindihan? Hindi, kasi pag, alam mo yun, pag nag-open up ka sa mga ganyang klaseng bagay, if they listen, iba kasi nga yung listen sa nag-understand. If they understand you, walang judgments. Bakit kasi gano'n nangyari, Bes? Ganyan. Walang questions. naiintindihan kita yan. Kinig lang. Nakinig at naintindihan yung nangyayari na situation. So, ganon. Anything else that you want to add? Yun lang. Yun nga. 7 minutes na lang. Stay beautiful. Ay, pala, medyo discuss lang natin. Yung bukas may event. Ano yun? Miss Universe. Ay, Miss Philippines. Miss Universe Philippines. Ayan. Sino mga bet yung manalo? Kami syempre, dahil taga Cavite kami at magaling din naman talaga si Miss Cavite. In fairness kay Miss Cavite. Shout out kay Billy Hackenson from Silang, Cavite. Yeah. Pero we are rooting for you, girl. We're rooting for you, pero mayroon akong opinion sa Miss Universe Philippines. Ay, sige. Ba't yung ba kasi kinuha Miss Stella Araneta? ang binibining Pilipinas, Miss Universe Philippines, ano ba? Kinuha ba? Basta parang, binitawan niya na. Hindi ko alam kung binitawan or kinuha, pero parang, ewan ko, I don't feel at ease. At ease talaga. Parang di tuloy ako parang di ako confident tuloy sa makukuha nila na ilalaban sa Miss Universe. Malay naman natin. Yun lang. Kasi yung mga organizer at yung part ng bagong team mga former Miss Universe. Well, let's see. Pero kasi sa track record ni Stella Araneta, may Catriona. Hindi lang sila. I mean, laging nasa pumapasok talaga. Pasok lagi sa top 10, top 20. Kahit doon man lang, di ba?
Ayun. So, I don't know, kasi yung ibang bansa, lalo ng Thailand, lumalaban. Oo, lumalaban. Natuto sila sa atin. Natututo na, gumagaya na sa Pilipinas. Pero yung ilalaban nila, napanood ko parang, marunong lang siya mag-English. Fearless Forecast, parang medyo, feeling ko papasok si Miss Thailand, pero at the end of the day, nasa Q&A. If sana may makukuha from Miss Universe Philippines is parang, Catriona Gray caliber. Wala, elbow yung Thailand na yan. Parang, ewan ko, yung pinanood Catriona NP awards pa. Yung Miss Universe Thailand, nila. Medyo Nandun, weak. hindi naman weak. May laban siya, pero yung Q&A niya. Pero, wag tayo magsalita ng tapos kasi may time pa sila mag-train. Oo, magte-train pa yan for sure. Magte-training pa yan at bali-balita, ang mga nagte-train din naman sa ibang bansa, yung mga Pilipino rin. So, sa Thailand, actually, nakakalungkot kasi dapat huwag tayong ganun, pera-pera na lang. Pera na, it's business. Yun talaga. Pero sana, diba, supportahan natin ang ating mga kapwa Pilipino. Basta ako, huwag natin masyadong ibigay yung mga trade secrets. Wala pera. Basta, go Cavite. Pero nasa, siya ng Missology. Ay. Nasa top 5 siya. Siya, Quezon City, Iloilo. Ay, nakita ko nga yung Iloilo. Medyo talagang pak na pak din naman. Alam mo, gusto kasi Catanduanes kaso, nung prelim... Miss Bohol, parang medyo maingay-ingay din. Maingay din siya, tsaka si Davao. Pero si Catanduanes, gusto ko siya kasi pero life syempre, coach siya. Life coach. Kaso nung Q&A, prelims medyo... Pero wag tayong umabot siya sa 30 seconds. Na peng! Yun nga yung medyo, siya, hindi pa niya yung art of answering na 30 seconds. Precise and short precise, short but sweet. Pang-killer na sagot. Slayer. Anyway, yun lang. Ako ata ang tipo na mahilig sa pageant. Kasi maganda, masaya. Alam mo yun, masaya parang naging culture na ng Pilipinas. Big deal. Pageantry. Parang sa ibang bansa, Super Bowl. Sa Pilipinas. Diba? Miss Universe. Huwag kayong diba, mga European countries board sa Miss Universe. Tayo hindi. Sa atin talagang yan. Parang laban culture lang ni Pacquiao yan. Culture na nga siya, sobra. Parang laban ni Pacquiao yan. Nag-iista pang mundo. Ay, Diyos ko, my God. So, we'll see. Sana manalo si Miss Cavite. Ako, I'm rooting for Miss Cavite. Alam mo kung bakit? She's unique. Kasi unique. Unique siya. Bisexual. Tapos, yung pagsagot niya kasi sa question and answer. Snappy. Hindi, parang siya talaga eh. Ayun nga, genuine. Kasi si Catriona, yan ang naging niya eh. Yan ang nilaban niya, yung pagiging genuine niya. Yung sagot niya parang hindi niya inaral. Parang yun talaga it's yung not sagot scripted. niya eh. Oo, yun talaga. Tapos natawa talaga kayo yung what color represents the basta green. Green na lang. Chartreuse. Spell. Green na lang. Alam mo, hindi ko siya ma-search. Hindi ko alam kung ano talagang color. Chartreuse? Basta yun, hanapin ko na lang mamaya. Nahirapan din kami. Nag-gets ko na siya kung bakit na sinabi ko, green na lang. Sa color, in the shade of green. Kasi spell pa. Bakit hindi kasi nila alam? Yung panel of judges. Anyway, so yun. Go Cavite. And sa mga shout out. Shout out. Shout out nga pala dun sa yung last episode natin about the sex capades. May nag-message sa akin. I'm sorry. Hey girl, hi. Kamusta? Nakikinig pala siya. Nakikinig ka pala. From US? Canada? Natuwa lang ako kasi lang siya, sport lang siya, di siya nagalit. Kasalanan mo yan. Kasi inisplok ko siya dun sa last episode, pero carry lang. We are good friends, sabi ko naman sa inyo eh. Lahat naman ng mga naka-encounter ko mabait talaga eh. Pwera na lang yung mga nightmare. Ay, my God. Yan, tsaka shoutout kay Miss D, sana nakikinig ka. Ay, oo. I hope you enjoyed pero yung today's episode. next week na yung ibang episode, yung sa baka next week na lang, yung binigay niyang topic. Naka-line up. 3 yung binigay niya ata 4. O, diba? Yan. So, yung mga nakikinig sa amin, message naman kayo. Kasi follow us. Medyo natutuwa naman kami kasi pag may mga nag-message at positive naman yung nila, response. Thank you talaga. Thank you. Pag-podcast. Medyo nakakatuwa. Yeah. Hindi medyo nakakatuwa talaga pala, sorry. Medyo lang, hindi, parang medyo unbelievable for me. Mga nakikinig sa atin. Ayan. So, 1 minute. Ayan. Anyways, thank you guys. Thank you. Happy weekend. Enjoy your weekend. Stay safe. Yeah, stay safe. Put your mask on. Yes, don't forget the mask. And on. alcohol. Alcohol. Yeah. Bye-bye. Bye.